Isang mapagpalaya at napakagandang umaga bayan ng Quezon. Panahon na naman upang sa ating pagpili ng ating mga ihahalal na kandidato sa ating pamahalang pambansahan at pamahalang lokal. At bilang mata at boses ng ating lipunan, kami po sa The District Youth Sponsor ay nabigyan ng pagkakataon maguna sa mga ilang public debates sa ating lalawigang Pangasinan. At kami po ay isang weekly local newspaper na umabot po sa buong Northern Luzon at accredited ng Bureau of Internal Revenue at maging ang Department of Trade and Industry. Kaya kami po ay lehitimong pahayagan na naglalahad ng pinakamainit na isyu at balita kabilang na sa ating lalawigan ng Pangasinan. Ito ay para mabigyang gabay ating mga botante kung sino ang mga dapat mamuno sa ating lokal na gobyerno, isa po rin ito, instrumento para ipahayag ang kanilang mga saloobin at pananaw sa iba't ibang issue sa lipunan na para sa kapakanan ng mga taga rito. Pagkakataon din po itong ilahad sa publiko ang kanilang mga plano, programa at plataforma sakaling maihalal ng taong bayan sa Mayo 9, araw ng eleksyon. Naimbag nga bigat, nagkakayamin ako. Nasantos ka kapasan, nagsigayon kami. Magpapaniwala po sa inyong lahat. Una-una po, ako po ay nagagalak sa imbitasyon na ito na naipangako ng isa sa ating mga kaibigan na si Congressman Paul Matawin. At sana po, hindi ko po pahahabain ang aking introduction sa aking sarili dahil baka maubusan po tayo ng hininga. Ako lang po ata ang magsasalita ngayong araw na ito. Sana po tayo po ay maliwanagan, sana po matulungan ko po kayo, aking mga kababayan, upang inyong mapagdesisyonan, maipaglaban ang inyong karapatan upang makapili ng maglilingkod sa ating bayan. Hindi ko po kukunin ang pagkakataon nito upang mangampanya. Ang gusto ko lamang po, mabigyan ko po kayo ng kaliwanagan ang ating isipan, ang ating mga puso sa totoong nangyayari at kailangan na mangyari sa ating bayan ng Quezon. Magandang Napakalagang pagbuot na panahon ka, Mr. Sosa, at siguro naman ay nabigyan na natin ng konting panahon yung ating isang minority candidate upang tumalo sa debate ito. At alam ko si Mr. Sosa rito, ating isang minority candidate, kanina pa umaga, excited na siya sa debate na ito. Ibig sabihin wala siya, no problema, gusto lang niya ipaliwanag ang kanyang plataforma, ang kanyang mga gagawin kung sakaling siya ay mag-borrowing after the May 9 elections. Kung kayo po ay palaging maihalal bilang mayor, ano po ang inyong priority programs o tututukan ng pansin sa inyong first 100 days? Magandang umaga po. Unang-una po sa first 100 days, alam naman po natin, ito ay medyo maisip panahon. Ito po ay lumalakas lamang ng tatlong buwan. Ang unang-una po, sa ating plataforma, sa aming grupo, ay ang pagtataguyod at pag-iiting ng ating basic services. Basic services po, dahil unang-una po ito po ang karapatan ng bawat mamamayan, hindi lamang dito sa ating bayan ng Quezon, kundi sa buong Pilipinas. Kailangan po magkaroon tayo ng maganda at maaasahan na kalidad ng edukasyon, maganda at maaasahan ng pamumuhay sa ating mga kabahayanan, sa ating mga tahanan. Tahanan po, kailangan na isulong natin, maisaayos natin ang mga daan papunta at paalis sa ating mga tahanan. Kailangan din po, tulad ng karapatan ng bawat isang tao na right to shelter, kailangan po ang ating mga kabahayanan, ang ating mga tahanan ay mayroong sapat na kuryente, sapat na tubig. Kailangan po natin sa ating first 100 days may pag-ibig at magbigyan ng tutok ang pagkakaroon po ng magandang kabuhayan sa bawat tao. Marami po tayong programa, marami po tayong plataforma. Ang nais ko lamang pong sagot sa
first 100 days ay edukasyon po, number 1 po. Edukasyon hindi lamang sa mga mag-aaral dahil naniniwala kami na ang edukasyon po hindi po natatapos sa eskwelahan lang. Kailangan po ng edukasyon na matututo ang ating mga kababayan kung paano ang maayos at matiwasay na pamumuhay sa ating bayan ng Luzon. Ito po ba kayo konkretong plano upang bigyan ng hanap buhay ang malaking bilang ng mga unemployed sa kasalukuyan, particular po ang mga walang college degree o hindi nakapagkolehiyo? Naniniwala po ako na sa nangyayari po sa ating pamayanan ngayon, nahihirapan po ang ating mga kababayan na maghanap ng trabaho. Dahil po ang mga trabaho ngayon na nilalais ng ating mga kababayan ay limitado. Kailangan po natin mabigyan sila ng tamang edukasyon at tamang pamumuno na ituturo natin ang iba't ibang mga kabuhayan katulad ng mga sinasabi nating livelihood program at backyard businesses. Ang mga livelihood program po na naaangkop na kayang-kayang gawin sa kanilang mga tahanan. Maaari tayong gumawa ng mga handicraft. Kailangan po meron suporta ang gobyerno para hindi rin po kailangan maglabas o maghanap ng malaking puhunan ng ating mga mamamayan. Mahirap po talaga maghanap ng trabaho, lalo-lalo na po kapag ang isang tao, ang ating kababayan ay hindi nakapagtapos ng isang kolehiyo, ng isang kurso sa kolehiyo. Pero hindi po dapat lumito doon. Tulad po na nabanggit ko kanina, tamang edukasyon. Impormasyon lamang po, hindi po limitado ang ating oportunidad. Marami pong oportunidad sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na hindi po naghahanap ng edukasyon lamang. Ang hinahanap po, tamang pagsisipag, tamang pagtsatsaga, at tamang magandang pag-uugali para sa pagtatrabaho. Yun po ang paniniwala namin na una dapat natin isulong. Edukasyon para magkaroon ng magandang pag-uugali at magandang pagsisipag at pagtsatsaga ang ating mga kababayan. Hindi po kami dito sa simple livelihood program lamang. Kailangan din po magkaroon tayo ng nararapat na job fair. Job fair po dito sa ating bayan ng Luzon upang trabaho ang mailapit natin. Ang oportunidad po kasi sa nangyayari po sa ating bayan, ang oportunidad ay nasa malayo, nasa ibang mga lalawigan lang. Bakit pa tayo pupunta kung pwede naman dito natin dalhin ang oportunidad sa ating bayan ng Luzon? Ang Luzon sa may pinakamagagandang beaches sa lalawigan, pero hindi po ito masyado nakikilala pa sa ibang lugar. Ano po ang inyong gagawin upang ito ay makilala at mapalakas ang turismo ng Luzon? Masaya po ako sa katanungan na yan dahil isa po yan sa kasama sa aking mga naitaguyod na mga negosyo ng aming pamilya. Una-una po sa ating pamumuno, kailangan po natin balikan at ayusin ang tinatawag nating Comprehensive Development Plan. Hindi naman po natin pwedeng sabihin kagad na ipapakilala at imamarket at sasabihin sa mga turista, sa mga foreigner ng ating bayan ng Luzon hanggang wala po tayo plano. Babalikan po natin dahil noong mga nakarang mga taon, nakakalimutan na po na meron tayo dapat pagtuunan na Comprehensive Development Plan. Comprehensive po dahil pabago-bago po ito. Depende po. Alam naman po natin ngayon, nagbabago po ang panahon, nagbabago ang kultura ng tao, nagbabago din po ang pangangailangan ng mga tao. Kailangan po magkaroon ng magandang plano kung paano natin naayusin. Unang-una po, dahil meron tayo napakagandang mga tourist spot, tourist destination. Hindi lamang po ang ating mga beach, pati ang mga kuweba, ang mga hiking, ang ating mga kabundukan. Napaka-virgin pa po. Ito po ay hindi pa po napapasok ng kahit anong lumin. Unang-una dapat isulong natin, ipaglaban natin ang kalinisan sa ating kapaligiran. Babalik na naman po ako, edukasyon lang din po. Kailangan matuto ang ating mga kababayan kung paano alagaan ang sarili nating lugar, ang sarili nating tahanan. Kailangan po, meron tayong programa sa Comprehensive Development Plan na nasusuportahan ng munisipyo ang mga programa. Hindi lamang tao ang kumikilos. Dapat po pagsilbihan ng munisipyo ang tao upang tao po mismo ang magkaroon ng kapangyarihan na makapagsilbi sa ating bayan. Nakikita po natin, hindi lang po beaches ang napakaganda rito sa Luzon. Maganda rin po ang ating mga kabundukan na pwedeng i-develop po yan. Ito po ay kung tatamnan pa siguro natin ng mga maraming puno kahoy upang gawin natin ecotourism. Mas lalakas po ang turismo rito. Pwede natin paglagay ng biking trail dyan o mga zipline siguro. Ito po ba ay kasama rin
sa inyong mga plano? Hindi ko na po nabanggit dahil hindi lamang po ito plano, ngayon pa lamang po ay ginagawa na po namin. Kailangan po talaga na magkaroon tayo ng karagdagan ng mga kakahuyan at mga kakahuyan na mapapakinabangan din ng ating bayan. Totoo po ang banta. Hindi na po ito banta, katotohanan na po ang climate change. Itong nakaraang linggo po, ramdam na ramdam natin lahat. Kailangan po unahan na natin at agapan na natin na magbigyan ng solusyon ang climate change. Kailangan po, bukod sa pagtatanim ng mga puno na ngayon pa lamang ay sinisimulan na natin, kailangan din po magamit natin ang kapangyarihan, ang kapasidad ng ating lokal na gobyerno upang malikom ng maayos at maitabi ng maayos ang mga basura, maturuan ang ating mga tao ng tamang segregation, matuto ang ating tao, ang ating mga kababayan ng tamang pagre-recycle. Napakaliit na bagay lang po ng pagtatapon ng basura. Napakaliit na bagay lang po ng paggagamit ng isang nagamit na bote ng soft drinks na gagamitin na taniman o sabi natin yung nasa loob ng bahay, yung herbs na tinatanim. Marami po tayong kailangang ituro at marami tayong kailangang kaliwanagan para sa ating mga kababayan. Ang tourism po, hindi lamang po humihinto, katulad ng nabanggit natin, hindi po humihinto sa beach lamang. Kahit ang mga sarili nating mga bahay, ang ating mga kapaligiran, kapag malinis ang isang lugar, kapag na-maintain po natin at naisulong natin na walang basura sa ating paligid, para na rin po paraiso ang bawat kanto ng ating bayan ng Quezon. Yun po ang isusulong natin. Kailangan po magkaroon ng agaran solusyon sa dumarating na banta. At sinasabi ko nga po, nandito na po ngayon ang climate change. Kailangan gumawa na po tayo agad ng action dito. Ano ang kwalifikasyon ng isang magaling na leader at paano ninyo isusulong ang good governance kapag kayo po ay naupo bilang mayor? Talagang pinapahirapan niyo ako. Hindi naman to debate, di ba? Public forum na lang po. Ang una-una po sa lahat, naniniwala po ako at nakita ko na po sa iba't ibang leader, hindi lamang sa ating bayan, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa history po. Ang totoong nagiging leader ay ang leader na unang-una po ay tapat. Wala pong perfectong tao. Wala pong makakapagsabi na kaya nilang gawin ang lahat. Ang kailangan lamang po, ang paniniwala po, ang tamang leader dapat ay tapat. Tapat kayang tanggapin ang kanyang sinusulong, tapat kayang tanggapin ang kanyang pagkukulang. At syempre po, tapat na kayang sabihin kung ano ang kanyang kayang gawin. Hindi po natin kailangan ng leader na maraming kakayahan, maraming naipamimigay. Hindi po natin kailangan ng leader na maraming pinag-aralan o mataas ang pinag-aralan. Sa huli po, ang totoong leader ang tapat. At ang totoong leader po ay marunong sumunod. A true leader is the one who can follow his own followers. Ang totoong leader po, hindi po nagtuturo. Ang totoong leader, nagsusulong. Ang totoong leader po, ang leader na kayang bumaba at hindi rin po ni minsan kakalimutan kung saan tayo nanggaling at kung saan tayo nagsisimula. Ako po, masasabi ko po sa aking sarili, hindi man po ako nagkaroon na pagbibigyan pa sana sa darating na May 9, hindi pa po ako napagbibigyan ng pagkakataon na ipakita ang aking pagsisilbi bilang leader sa isang munisipyo. Pero matagal na po akong naging leader. Hindi lamang po sa mga negosyo. Matagal na rin po ako naging leader sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan. At alam ko po, ang pagiging liderato, ang pagkakaroon ko po ng liderato, ang liderato na may puso. Maraming salamat. Ako po, personally, hindi po ako umaayon at sumasang-ayon na magkaroon ng kapangyarihan ang iilang grupo lamang ng tao. Ngunit kung ang mga tao na ito ay kaya nagsilbi, mapapatunayan na kaya-kaya nilang tumulong at na kaya-kaya nilang maging leader na tapat sa ating mga pamayanan, sa ating mga mamamayan, bakit po natin ipagkakaila? Ang nakasaad po sa political dynasty bill ay ang pagkakaroon at pagtatanggal ng demokrasya. Sa political dynasty bill po,
hindi po sinasabi doon na bawal magkaroon ng isang pamilya na lumalaban. Ang importante po ang demokrasya. Ang kapangyarihan ng mga tao, ang kapangyarihan po ng madla na magkaroon sila ng option o choice o pwede silang pumili kung sino ang gusto nilang mamuno. Hindi po ako sumasang-ayon sa political dynasty bill kung tatanggalin po natin ang ating karapatan na pumili at ipagkakait natin sa tao ang pagpipili ng gusto nilang maging leader. Ang sinasabi ko po, papayag lang po ako na mamuno ang isang grupo ng mga magkakamag-anak o magkakapamilya kung meron din pong pagkakataon at meron pang ibang pwedeng pagpilian ng mga tao dahil tao po ang dapat nasusunod at tao po ang magdedesisyon kung sino po ang gusto nilang mamuno sa kanila. Upang mahikayat ang mga investors sa isang lugar, mahalaga po na maganda rin ang record sa peace and order. Ano po ang inyong mga uunahing susugpuin sa bayan ng Gasol kapag kayo ay naupo at paano ninyo palalakasin ang ugnay ng lokal na pamahalaan sa local PNP? Naniniwala po ako na ang ating local PNP ay may kakayahan at may kapasidad. Bagamat magbibigay tayo ng suporta sa ating local PNP, huwag nating kakalimutan, ang unang pagpoprotekta, ang unang pagtatanggol sa ating mga kababayan ay nagsisimula sa barangay lamang. Sa barangay level pa lang po, dapat mabigyan natin ng tamang seminar, tamang edukasyon, at tamang suporta ang ating mga barangay tanod. Sila po ang unang umaaksyon. Hindi po natin may kakailan. Tayo po ay halos